Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Sige po tabi, diretso na kita sa programa ng ngunya na Tingog Kanbanwaan. Minapaabot na naman kami din maugmang pataratara sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdom sa paghampang niya to kaining kaaldawon Biyernes ngunyan 17 kana Enero taon 2025. Viva Señor Santo Cristo! Kami po minaimbitar na magsarabay-sabay kita sa kudalas 10:30 nin pagkaudto, and happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Magiging katabang tadyan sa pagpresentar kang programa mantang kamo nagsisibot na kan pangudtuhan. Sa luwas, ang nanginginutan sa muyang chief reporter si Pading Jimmy Nasalita, nakadistino dyan sa Tercer Distrito. Pading Jomar Bien Duman sa Premier Distrito kan Albay. Kumparing Al-Ar Mario digdi sa Segundo Distrito, katabang Joshua Bino asin Karen Nicole Ala. Sa Mobile, si HM Henry Mata, ang samuya pong mata sa kalsada. Sa technical control, ang sa kuyang kumpadre si Pading Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Diyan po sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Sa newsroom, Tarabang-Tabang, Kompletos Ricardos dyan, nanginginot, the ever reliable, walang surrender. Laban ng laban, News Director Mardela. Siyempre, katabang Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Mary Joy Jarezco. Sa production center si Madam Shia Leron, and sindaman po na grupo ang katarabang-tabang pa diyan sa social media platform. Iyan pong bareta na nagakabara sa nindo sa internet, ang DCGB News Online. Sinda po ang nagkatarabang-tabang diyan with Gmos Barrios. Igwaman kami tabi nin broadcast kasabay na nadadangog nindo sa AM band traditional radio region wide. Internet po, worldwide, netwide. Sa ima na parte kan Pilipinas sa Sinkinaban. DCGB News Online sa Facebook as in YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Ang kasabay tadyan sa technical, Jerome Nico Martinez. Ako mapon sa indong magiging kairiba-iba sa Good 1030. Ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige tabi, standby muna all units ta makuha kita nin precious time sa tuya pong mahiguson na kongresista kan Tercer Distrito nin Albay, si Congressman Didi Cabredo. May kinaaraman ini sa pagpapakusog kan sektor kan agrikultura. Tamang-tama, may fresh kitang informasyon baga diyan sa newsroom. Si Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. anytime ma-declare na ning national food emergency. Now, tanganing makurtail da so padagos na pagparalangkaw kam presyo kan agrikultura, lalo na ining agricultural products, lalo na ining bagas. Now, makuha kita nin pahayag man manungod sa pagpakusog kang agrikultura. Tamang-tama, agrikultura ini. Igwanin mga development kayan sa Tercer Distrito kan Albay. Nasa linya si Honorable Congressman Didi Cabredo. Kong Didi, maray na aga si Pio po kan DCGB. Hello Kong Didi. Hello. Walang sound. Hello Kong Didi. Naku, naputol. Hello. Hello, okay. Yeah, okay na. Yan, opo, okay na. Hello, Papa P, good morning sa imo asin sa mga paradangog kang DCGB. Good morning tabi sa Induga Boss. Opo, naisabi nyo sa programa tabi Kong Didi Now, naunambitan ko kasubago, igwaning naipaluwas kami, kakabutwa pa lang na informasyon. Si Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. kan Departamento kan Agrikultura, anytime ma-declare na ning national food emergency, ta yung ganian, yung mga presyo baga kan
agricultural commodities niya to, products, particular bagas, sige ang langkaw. Now, nagirumduman ko, saro sa mga mayor na programa mo kung ang pagpakusog kan pundasyon kan agrikultura diyan sa tercer distrito kanad bay nganing maging self-sustaining tabi ang makahimanuan niya to diyan. Now, I believe na igwang mga pinabulos pa kamong pundo sa 2025 fiscal year general appropriations tabi kong Didi. Iyo, totoo tabi iyan. Iyan ining problema ta sa pagkaon sa bilog na nasyon. Seryosong problema talaga iyan. Ano? Lalong-lalo na sa question kan bagas. No? Alam mo, ang Pilipinas kaya, kita, ang bagas ta, 80 o 90%, kundi ako nasasala, kuyan tabi, nakarely kita sa import na dumantabi sa Vietnam. Ngunyan, ang Vietnam tabi, base sa pagbasa ko, research ko, ang Vietnam, magayunon talaga ang ninda, kang mga inot, ang irigasyon ninda, ang patubig, ang programa, kang gobyerno ninda, manungod sa pagtatanom ng paroy. Halagad tabi, ang patubig ninda, nakadepende dyan tabi sa pigapod na Mekong River. Opo. Ang Mekong River, kuyan tabi iyan ang dakulao na river, na naghahalian sa China, naagi sa Laos, sa Thailand, basta nagkapirang nasyon tabi iyan, ang ultimo, iyo tabi ang Vietnam. Ngunyan tabi, ang problema, taining China, may mga ginibo, kasi naman sa inda ang poon, kang river, nagkagki mga hydro dam. Parang, kuya na tabi, pinakinabangan na, so mga tubig, pasiring duman sa inda, no, siring man kang ginibo, kan Laos, kan Thailand, ano, nguyan tabi, so tubig, na pasiring na duman sa Vietnam, na iyungan ang ultimo, kuya na tabi, Papa P, Pio, Oho. kuya na medyo kulang na sa tubig. So kaya, ining problema ta sa Vietnam, ining problema kang Vietnam, apektado kita sa Pilipinas, halos nasa 80% kang import ta, hali sa Vietnam. So iyan ang Vietnam, iyan ang pinakabarato na mapagkakuhaan ng imported na bagas kang Pilipinas. Iyan, oo. So kaya maabot tabi, siguro ngunyan luway-luway pa lang na namamatian, baka pag-abot kang mga panahon, siguro mga 3 years pa, 5 years, pag nagbaba ang production kang Vietnam, nakulao ng epekto sa tuya digdi sa Pilipinas. Naku. So kaya kita mo niyan digdi, ang kepuan tapakusugon ang local production takang bagas. Okay. So itaw dapat kang tabang kang gobyerno, itaw ang mga farm to market roads, itaw ang ayuda para sa mga pagtaw kang farm inputs to binhi. So kuyan tabi, iyan ang mga abono, iyan tabi na post-harvest facilities. Sabi ko nga ni, duman sa Department of Agriculture, ang kaipuan niya ako ang 3rd District of Albay, o ang mga farmers, iyan tabi na mga drying facilities. Yan ang kaipuan ta. Kapag nag-uran, sunod-sunod ang pag-uran, dahil sila nakakapagbunag, dahil sila nakakapamarak ang pangaparoy ninda, anong gigibo si samantalakan mga traders, bibakal sa baratong presyo, lugi ang parauma. So sa padago sa pagkalugi, dahil nakitang naingganyar ng mga farmers na magtaranong. Iyan. So ang istorya tabi, Pio, pag-abot sa mga farmers, kalawig tabing istorya yan. Okay. Now, dyan sa kwan, I believe na igwa ka mong pinag-alokar na funding sa 2025 General Appropriations para dyan sa sektor kang agrikultura sa 3rd District. Naku ako kasuhapon, para nagkaigwa ka mo ning pagtiripon dyan through using technology niya to, internet, mga organisasyones ning agrikultura dyan sa 3rd District sa Pulangi, over?
Okay, kuswapon, nagkaigwa tabi kami ning meeting. Ang dapat, kuyang kota, dapat face-to-face meeting. Halagad, ako, igwa akong aktibidad digi sa Metro Manila. So, sabi ko, di ako magiging presente. So, nakaschedule na tabi sa meeting, di man ito pwedeng i-postpone. No? Sabi ko, ako niya ako ang bahala. Sabi ko, paano nga kan nga congressman na yaong ka nga sa Manila, idadagos mo ang meeting. Isus ko niya ako. Kang panahon niya ako, 1998, ang trabaho ko sa Amerika, yaon ako digi sa Pilipinas, ang kliyente ko sa Amerika. Doon pa sa Europa, di kami nag-iirilingan. Pero niya ako, nagbabarayadan kami. Kaya bagay ako, technology baga talaga niya ako ang profession ko. Igwa akong Starlink, ano? Dinara ko duman, tapos sinet up kang aki ko, si Shai. So, sa computer, tapos makusog sa sounds, nagabag man sana ako niya unduman. So what was the good news na naka-incorporate yata sa budget niya tuon niya 2025 para sa agriculture diyan sa 3rd District? Okay, syempre, inot na inot, pag ika nagpaapod ki meeting, nagkaigwa kang pigapod na konsultasyon, ang inot na matatanggap mo, bad news. Kaya, kung binagyo nga kami kang Christine, kung kuyan tabi nga, narot sa umahan me, kung paano nga ka, hindi kami makakapagtanom, kung kepuan may yaning bakho, kung kepuan may bulldozer, sari-saring hawag ka yan. Hawag ka ng madadangog mo. Yeah, sabi ko, sige, basta niya ako, desidido ka mo. Pagtrabangan tayo ni. No? Ako, may mga bagay digdi na mahalat-halat kita. Ako, sa katotohanan, nagsurat ako kay Presidente Bongbong Marcos. Sinuratan ako, tapos nagsimbag sa si Presidente, and dinaradaan, pig-repair niya sa National Irrigation Administration. So mga problema, so mga naraot kang bagyo. Pagulpi tabi, so napiktaran sa muya. Napagpara-report bagatabi ito ni Jimmy. So dyan sa Busak, Uwas Albay, so dyan sa Del Casa, no? Sa kang Libon, dyan sa Bulusan, dyan sa Bunbon, gulpi tabi ang mga naraot na mga dike na kinakaipuhan na makatabang dumantabi sa pagpatanom ng mga parauma. Okay. Sabi ko, okay, unin niya ako. Igwa ako naging nabasa sa General Appropriations Act. Iyan niya ako nasa Busak, magkakaigwanan ng 140 million para sa pag-construir o pag-reconstruct kang naraot na dike. Yun, oo. 140 million. Yes, 140 million. Opo. So, iyan niya ako, kang inot kaya, naghahagad sina sa kuya akong, kay puwanta ngayang magsanbaging, kay puwanta ngayang bakho. You know? Napasublit na nga kami kang niya. Ang problema mi ngaya, supang krudo ngaya, congressman, sa inyo kayo makuha. Depleted na nga sa pundo kang asosasyon. Sabi ko, okay, tabangan ko kamo. Tabangan ko niya ako kamo. Mataw man ako sa indoning kantidad. Pero niya ako, ini bako ali sa gobyerno. Ali niya ako ini sa puso kang congressman, no? Gusto ko matabangan ka mo. Kang ilot nga, tinawang ko na siya ng mga sako. Nagbakal akong mga sako para mag-sandbagging. Okay. Pinasublit man ni Governor Glenda Bongao ni bulldozer hali sa probinsya, maabot na sa Lunes. Kalagad sabi sa kuya kong, paano mo magandang ini ang kontingent krudo? Okay. Okay, ini sinabi ko sa inda. Iyan niya ko na gigibuhon ta. Palliative solution iyan. Iyan na makagkikisan baging. Applicable lang niya ko iyan para makapagtanom ka mo niya ng mga bulan na ini.
Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Day pang tag-uran, day tagbaha. Yun tabi, ang kaipuan nindo mo niyan, sarong konkretong solusyon. Nakaipuan igwaning mga sheet piles, igwaning matibay talagang dike. Para niya ako, makapagtanong ka mo. Kung iyon niya ako mga sandbagging na yan, kumusog sa ng tubig, wagas man sa nagilayon na yan. Yan. Abo, oo. kuman niya ako ikaag sa peligro, ang sa indong mga kapital, yugon mo ikapaboy piyo. Makapital ka, mabakal kang abono, mabakal kang binhi, tapos mabayad ka, matangran ka kang mga tao, mga trabaho. Ano? So yugon mo yan, makapital ka, grabe ang kapital mo. Tapos, pag nagtubo na, iaanod man sa nakang baha. Yun. So ining So kaya ang dapat niya ako sa Indo, so konkretong solusyon, so pang matagalan. Yan. So that's it, yung 140 million, marehab na dyan sa busak tabi kung ano. Iyo tabi, oo, dyan sa Prisalet. Ang makikinabang ka yan, halos nasa 500 hektaryas, nasakop kang Libon and Pulangi. Wow. Yan, so dakula talaga yan. Dakula talaga ang covered area ka yan. Okay. Now, diyan sa sa dike, protective dike. So, hopefully, soonest, so gabos na administrative procedure matapos and maka-implementar na physically tabi kong didi. Iyo, sabi ko man ka DPWH, hidalion niya ko nindo yan. Tabing, day pa maabot kang election ban. Yan, oo. No? Ikadua, habang magayon ang panahon, tag-init. Magtrabaho sila kaya Marso, Abril, Mayo, dapat pait-pait ang trabaho. Tanganing pag-abot kang tag-uran, kuya na tabi, igwa ng depensa sa mga umahan. Yun. Kunyan tabi, Pio, para maintindihan kan mga paradangog. Yan tabing dam ay inintabi na dike, importante yun iyan na ma-reconstruct. Kung daing dike, daing man makakasagop, daing man makakapagtipon ng tubig, so irrigation dam. Yun. Yan ang kaya, importante yun iyan tabi. So that's good. So kung tubig ali sa Kabilugan River, mawagas, pasiring sa mga umahan. Yan. Sistematiko, safe tabi Iyo tabi, yan ang purpose kang kandike. Yun. Dapat sumatibay, tanganing mga kapital kan mga paraumata, day masayang. Yun, that's good. That's very, very good news. Tayo bagaan supig problema managad tabi kung didi. After itong Christine, massive flooding, iyan na, igwa na ning budget pala niyan, 140 million. Mapapakusog so pundasyon ta dyan sa rice production. Now, with your indulgence kung didi, maiba kitang tema pala po, ining sur rehabilitasyon kan Maharlika Highway. Naku, yan na lubak-lubak. Ano nang what's the very latest kayan tabi? Iyan, ang budget ka yan, kundi ako nasa 866 million. Nakasabay na tabi iyan sa General Appropriations Act kang fiscal year 2024. Kan sarong taon pa. Okay. Nabidding iyan kan DPWH, igwa dyaning September, igwa ni Oktubre, last year. Ang pending lang tabi is implementation. Nahahaloy ang DPWH. Nadidipisilan sinda sa pag-implement. Arog digi sa ligaw. Iyan ang piga para reklamo sa muya, lalong-lalo na sa social media, na na ngayon, tuburan, yaw niya so residensya ni Mayor Gonzales, yaw niya so residensya ni Congressman Cabredo, di ngayon napapakaray ang tinampo. Oo. Ang tabi ka ang istorya kayan, ma-implement na. Aram mo tabi, sabi ko kusubago, 866 million. Igwa dyan sa Ligaw, igwa sa Morera, igwa digi sa may Paulog, igwa duman sa Trabisya, igwa dyan sa Was, gulpi tabi ini. Naramduman mo tabi sa traffic, duman sa Lupi. Yan.
Quezon, Yes. mas magiging malala pag nagpuuna ang implementasyon ka andigi sa to sa Albay. So, meaning to say, tabi kong, iyan ang pinag-anticipate adalan mo niyan, kaya napipendyente pa sa implementasyon. Oo, awag ka ni. Duwa ang kontraktor dyan sa banda kan Tuburan. Saro ang magibukan sa Sotahaw, iba man na kontraktor ang sa gilid. Di man pwede, sabi ni Mayor Gonzales, di man niya pwedeng ang Maharlika Highway na i-one way mo. Yan, tama. Day pwede, yan, oo. Di mo pwedeng i-one way yan. Ngunyan, ang sabi ni Mayor Gonzales, ibuon mo lang ngayon doon sa gilid. Oho. Tanganing magamit mo na sa Sotahaw. Ayun. Mag-widening mo na. Oo. Okay. Gibuon nito sa gilid, pakagibo kang sa gilid, okay, pwede nang maagihan naman sa gilid, sa duwang gilid baga, Oo. duman naman sa tao magtrabaho. Iyon. So, mamamantinir. So, two-way traffic. Ano? Yes sir, oo, yan po, yan ang kuyan. Kung magbasta pa, kung sabihin mong gusto mo poon, sige, punan. Pero, Alagad, paano man sa traffic? yan. Tama. Ano? So, that's it. Igwaning foresight sa posibleng, bako nga posibleng, magiging problema talaga, monstrous traffic, mas paduman sa na-experience niya to sa Lupi, kung trabaho na ang tulos-tulos. Iyo tabi, oo, dyan sa Morera. Ano? Kaya po, i-widening mo na yan. Tanganing, may maagihan so mga bihikulo. Okay. Oo, pag natapos sa widening, digay ka naman sa tao. Yan. Oh. Now, Kung trabahoan mo sa tao, sa'yo maagi. correct. Di arog na ka na, igwa na nin arog ka na konklusyon tabi, nagkasararo na arog ka nagigibuhon tabi kong didi. Iyo, at kang sabong simana, nag-meeting na, so DPWH, so contractor, duman sa opisina ni Mayor Itay Nando Gonzales. That's good. At least that's fresh Oo. news. Oo. Mainit-init na bareta Oo. yan. Arog na kanso gigibuhon. Iyo tabi, may nagkuyan nga ni Duma na nag-istorya na may issue na so may mga maagihan baga na sabi kang contractor, di man niya sisingil kang lot owner. Ngayon dapat bayadan mo kami kani. Ini nga pag na widening mo. Inapunan ko si Regional Director, Virgilio Duarte. Sabi sa ko, ng Director, sabihan mo yung contractor. Sasabihan ko niya yung contractor mo, walang problema doon. Kasi yung DPWH ay merong pondo. Ayun. So, Oo. dahil problema sa right of way ta igong pundo DPWH mababayadan sa Oo. agihan. Iyo tabi, oo. Okay. Now, no arin da tabi mapuuna mahiling physical menteng trabaho enot sa widening tanganing diyan mag-agi sa traffic mag-inibong. Go ahead po. Actually, pigi-expect ko siya mo yan na si Mana eh. Oho. Dapat, baka nga ningguhin mo yun, nagpupuuna. Oo, kuya na. Kuya na talaga. Siguro mo niya nagpupuuna. Very good. Sige, ta ipacheck Di ko lang ma-monitor. Niya ako digri sa Manila. Sige. Pero yan ang naaraman kong report sa kuya na munya na week, mapuuna. Oho. So expect kan mga motoristas mahiling so mag-inibong ng gilid ang ihahanda tanganing dai maulang ang trafiko. Iyo tabi, oo. Iyo. Yan muna. Tadi kita pwede kuya ang inconvenience kang mga motorista ta, no? Imagine. Yan medyo ano yan, agihan. Ay Ang naku. mga bihikulo. Iyo man nagatabi kung tama ka mo ni Mayor Itay Nando kun kakalkagon iya na daing aagian so kunyan so bihikulo aba kalamidad iyan, catastrophe iyan. Ay sus. O di ma-monitor kami kung didi managad kung physical lang mapo ng trabaho ta at least mabawas-bawasan na so muda sa social media. Wala Di naiintindihan eh. Sila magpapaliwanag ka yan. Siguro, mas maray man gayon, apunan man nindo ang DPWH Regional Office. We will. Oo. Ano tabi ang, ano man ninda, ano man ang stand din dadigdi, ano talaga ang kuyan. Oo. Ano? Oo. So, Iyan ang base sa napagmiritingan mi, ano, nakaabot sa kuya,
na awag kayan ang sitwasyon. Very good, very good. At least that's fresh news. Kung bako ngunyan siguro, baka Lunes magpuon na ang physical na trabaho dyan. And dai na ma-rehabilitar na totalmente. Ang budget dyan is total rehabilitation tabi kung didi ano po? Ma-widening, tapos ma-reblocking, dahil na talaga sungkaan, ha? Sabi nga, gawa ka man sa nandana sa Mars. O di, manungod sa kwan ayan, manungod sa istorya nga, before I let you go, tabi kong didi, aram ko, sibot ka muna dyan sa Kongreso, before I let you go, manungod sa problemang yan dyan sa patinampo, sa mga lubak-lubak, sa imo tabing gustong ipasabot, nasa sa imong oras, go ahead po. Okay, ang iyan na problema ta dyan sa Maharlika Highway, sabi ko nga igwa na yan yung budget, kang last year pa. Ang nakakaantala sana, ining tabing implementasyon. Ang pag-implementar tabi ka yan, bakong simple lang, kundi komplikado. Na di man kita pwede mag-implement, di man pwede mag-implement ang DPWH na masasacrifice man. So, grabe man na inconvenience ang may dudulot. So, kaya nga ang napagkasunduan tapuson mo na widening, so agyan sa gilid, tanganing diretso ang movement kang traffic. So, yan tabi. Salamat tabi, Papa P. Sige, thank you so much. Mabuhay tabi kong Didi and good luck diyan sa trabaho nindo sa Kongreso. Okay. Okay po. Good morning po sa liwat. Good morning. Mga tugang si Congressman Fernando Didi Cabredo, nakahuro niya to manungod sa mga istoryang yan dyan sa Tercer Distrito kan Albay. Oras Pilipinas, it's 9:35. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Playtime for all your gaming needs. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad. New
Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Kap Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination more. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, iba yung flu na. 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad.
New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pang malalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ito, ligtas sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tao. Dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Pangarap ay umangat pero minsan ay sanungat. Kabayanin kita sa Ginebra! Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang pagbibigay. Kabayanin tayo! Kabayanin kita! Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. O di diretso kita sa iba pang tema ngunya na pagkaaga. Iyan pong nakakadarangog tadya na duwang banggi na bagayan padingnal na sigian labad-labad kan helicopter. Iyan po training flight iyan, pinagkukumpleto kan mga pilots kan TOG 5, yung technical tactical operations group 5. So airbase dyan kan Philippine Air Force sa Old Airport baga, nagakaigwas in ning night flight training, night flight proficiency gamit yan na Black Hawk helicopter. Yan, parte yan kan sa indang continuing training, tanganing maging proficient an sa indang pagpalayog kaya na Black Hawk. Saro sa modernong fighter chopper baga, multi-purpose chopper kan Puwersas Armadas kan Pilipinas. Saro diyan sa parte kan sa indang matinding training is night flight, night proficiency combat training. Kaya sige bagan labad-labad yan. Kaya lang nadidisturbo kita. Hababaon baga paminsan ang layog padingnal. Nakakaabot digdi sa may dap-dap ano. Sige ang libot-libot kaya nagpakunya sinda. Manlain-lain kaya yan na kumbaga senaryo. Anpi ko practice nila hababaon, halangkawon, minatagilid, mina-roll over, gabus iyan tabi ano. Night flight proficiency training. Dahita lang sabot kon sagkod no arin iyan. Ta anrumdum ko gari duwang banggi na bagaan. So arog managad ka iyan tabi ano. Sinarabot-sabot sa naman. Igwan ni perming negative na kunyan na sabi na nga reaction pero bako may naburubanggi arog kayan ano yan. So night proficiency training iyan kan TOG 5
Kaya lang may igwa inda de ako ning page ninda na nahiling o de ko aram ni page kung nagbantulin lamang sinda sa publiko, nagbandilyo kun baga ade. Yan. O sige, basta yan po ha. Naghagad man ning dispensa po ang komandansya kang airbase yan na TOG 5. Diyan po nakabase sa airport ano. Sige. Saro pang istorya pa ding nal. Kaso hapon ining so banungod baga sa security guard. Dakol kita sa totoo, dakol akong barkadang security guards ano sa inman mga nakapwesto. O diyan sa DBP, go kita diyan ning barkada sa Philippine Statistics Authority. Dakol na mga gwardiya diyan sa NTC, mga security guards ha. Pero ining gibo-gibo kan sarong gwardiya duman sa SM Mega Mall. Maski sa inaanggulo ta hilingon tabi sala taod-taod tapag uro istoryahan ta yan ha. And duman sa magurang kan aki igwa manin mga opinions and point of views na sa tuya man natutukaron pag bulta niya to sa programa. Tamay report mo na si Joshua Bino diyan sa tuyang luwas sa palibot. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Tabi Serpio. Good morning sa mga pantabay. Ingat Tabi Serpio, singitan ko lang, sabi kan TOG 5, masanay na publiko na pagbanggi minsan, ay magkapat-kapat talagang mga helicopter ta regular na ninday ning ikibuhon na pagpapa-training sa ng mga personnel. Yan. Sa pagpapalayog Serpio kaining Black Hawk, pero ikibuhon ninday ning sa mga lugar na medyo haro-harayo na sa urban area o sa mga lugar na dahil masyadong residensya. Tapos na si Dadig dita, parte kang training ni digdi sa may urban area mananggad, ang pagpalayog ka ng banggi. Night flight proficiency. TOG 5, apat na bangging sunod-sunod na sinda makapagpalayog. Dapat sa ikalimang banggi, makapagpalayog na sinda. Yan, no. So, iyan ka. So, igwa pang mga masunod kan palang Joshua, no? Sa tiyo? Igwa pang mga masunod ka yan, over. Regular na gigibuon tabi Serpio, kundi itong duwang nakaaging banggi, nariparo ta dakulon sa naglalayog, ta nagkaberyo so flights, ta kan mga nakaaging banggi da, mauranon. Yan, oho. So at least naklarar na kan TOG 5 na airbase dyan na igwa pang mga masunod, pero most probably dumana sa bakong highly populated area. Roger to that. Muda ang tigtawan doon, kumbaga preparation muda training data di Serpio para sa mga disaster response and humanitarian assistance in kaso mga ipuan na people. Kaya dapat perming na-refresh ang piloto i-operate ang Black Hawk. Narobluman ko so pelikula kay itong Black Hawk Down. Yugon mo. Sana daiman. Yes. At least bagong informasyon niya na from TOG 5. Roger to that. Okay, sige. Anyway, sabi Serpio, sa iba pa niya itong mga barata, ano man na oras kuta na handa na magpalayog ni na chopper ang Tactical Operations Group o TOG 5 pasiring duman sa Catanduanes para tumabang na tabi Serpio sa paghanap kay itong mga nagkakawararang mga parasira kan nakaagi pang simana mga residentes kan Tabaco asin Catanduanes. Alagad sigun kay Deputy Group Commander Lieutenant Colonel Joel Vergara, weather permitting o kaya nakadepende tabi Serpio sa sitwasyon kan na panahon dahil taan problema. Halimbawa, marayon ang panahon digdi sa Albay, mauranon man duman sa Catanduanes. Kung minsan maray ang panahon sa Catanduanes, maraot man ang panahon digdi sa probinsya kan Albay. Kasuod maatakuta naka-ready so chopper na gagamiton ka na TOG 5 pasiring duman sa Catanduanes, kundi dahil pa ititugot din marhay ka na panahon. Anyway, may koordinasyon ang TOG 5 sigun kay Vergara sa Office of Civil Defense. Asin kung matawan sindanin go signal na sabihon maray naan panahon,
anytime pwede sindang maglayog sa Sir Pio and magkaigwanin search operation sa ibabaw kan kadagatan duman sa Catanduanes. Iyo. Although may nakuha na bagatabi Sir Pio yung sarong nagadan kanakaaging mga aldaw, pero sigun kay Vergara dahil man garin dati gahalian na tsansa na baka igwa pa sindang mahanap na buhay. Dahil lang tasigon nga ni kay Vergara sa ibang mga sitwasyon nga ni Bagangaya, iabot nin pirang bulan, taon, pero nakakasurvive pa sa ibabaw kan tubig. Lalo kung nagataga-oran-oran, igwa sinindanin may inom. Iyo nga ni, kunyan yan, sana ta, pero paano sa ako dyan, sa rescue community, igwasin daning critical period, oras, buda, aldaw, na pinagkukonsiderar kung halangkaw pa o hababa na ang probability na ang apod panindakaan search. Pero pag nag-switch na sa ang termino, gamit na sa ang apod ninakan rescue. Pero pag nag-search na, ayan, retrieval na, wala na. Igwasin na kan paano ning basis kung pirang aldaw o pirang oras, ang high probability pa na buhay ang pinaghahanap. And kung pakalis kan araw ka na peryodo, medyo hababa na. Pero sisayan nakakaisi. Ang mahal na Diyos na nakakaisi kayan. Kaya tamaan na sige lang ang efforts kan sa tuyang gobyerno. Radyo tunatabi Sir Pio and atawan man yan doon ni Vergara na importante man ginaray na kumbaga importante itong pagkakaigwa ni na kumbaga aerial vision tabi Sir Pio mahiling sa ibabaw ka na kadagatan tamalay mo igwa pang tabo duman and ang gagamitin nindang chopper so special man na klase ng chopper na pinagamit sa araw ka itong sitwasyon tabi Sir Pio so may so kayang magbaba tawo na may daradarang stretcher and pwedeng pumurot ng tawong nagpataw-pataw sa dagat kasud matakot naka-ready nagabot dito sa top 5 pwede sa termino nga ni Lieutenant Colonel Vergara, weather permitting. Pero anytime, pwede sintang lumaga basta mag-ray-ray na ang panahon, digital by wala duman sa Catanduanes. Ay sana na makakompa. Ma-recover ba kung ma-retrieve search and retrieval pag search and retrieval na nako difficile na yan. Sige. Yes, adi Sir Pio, so yan ang dagdag na istorya. Haligid sa lawas, Tog 5, Joshua Bino, DTGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Tog 5. Day maghali, mabuelta, kita gabos, ang tropa pakalis ka nagkaperang pagirubdom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataoning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base. Ang pinakahuring bareta oras-oras.
Piglalauman na maitaas giraray sa masunod na semana ang presyo kan mga produktong petrolyo sa ikatulong sunod-sunod na semana. Ini dahil sigun sa primerong turong aldaw na trading day sa Singapore Main Platts, ang diesel an asin kerosene maumento nin sobra sa 2 pesos ang kada litro, mantang ang presyo nin gasolina ang malangkaw nin sobra sa piso asin 50 centimos kada litro. Sinabi kan Department of Energy o DOE na ang mayor na kausa kan pag-itaas kan presyo ng petrolyo iyo ang bagong sanksyon kan Estados Unidos sa Russia. Sinabi kan nagkaperang kumpanya ng petrolyo na sigurado na ang pag-aumento sa masunod na semana dahil sa daipiglalauman na mababa pa ini nindakula ang presyo sa international market sa mga masunod na duwang trading days. Sigun pa sa informasyon na sa primerong duwang semana kan 2025, ang diesel nag-itaas nin 2.30 pesos ang kada litro, mantang ang gasolina ang nag-itaas man nin 1.80 pesos ang kada litro. Yan ang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po sa Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Paghanap ay vitamin C, CTAB. Basta C, CTAB. United Home CTAB. Abot kayang vitamin C.
C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diday, diday ko, diday, diday ko, diday, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagbakulog siya sa probinsyang Albay, ngunya sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung si Diday ko. Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi, Padingnal, and buwelta na kita sa programa ngunya na pagka aga, yan. Manong duman sa nag-viral na naman baga paano sa internet, so gibo bagakan kunyan kan security guard. Alam mo, ang nahiling talang Padingnal, as it is, itong suporsyon na ito na ginabring kan security guard so tindang sampagita kan aki ba yun talaga? Nahiling mo ito, Tabi, siya? Nahiling mo ito? Naka-mask baga naka-uniform? Okay. So, kung ito ang hihilingon niya to, and we will draw our conclusion, basado duman sa portion sa nang itong nahilintang video, mauuyam ka sa security guard. Bako? Mauuyam ka talaga. Kung itong portion na ito na nahiling ta sa Facebook na nag-viral, talagang mauuyam ka. The actuation of the security guard duman sa SM Mega Mall can never be justified. If iyo talaga ito so bilog na pangyayari, tayo lang so naka-upload Now, kung talagang ito aki Padingnal, nakataklo baga naka-uniform, but seemingly physical stature o structure na nahilig niya to, garuman ang gadaki, naka-uniform, nagtitindang sampagita. Taking for the sake of argument, basado duman sa viral post na ito, maski sa inta agiho na anggulo, sala sumanera kan security guard na ginamit sa pagpahali duman sa naka-uniform na itong persona. Lalo na kung ito managad minor de edad. Ito lang dyan paano baga sa Facebook, mahihiling ta dyan lang yung portion na gustong ipahiling ka, nag-share ka na video. Yun lang po ang mahiling ta dyan. May nagbubuto amang kaya paano na inda ko kung totoo. Kaya mas maray nga na so PNP Sosya, iyan na PNP Sosya, iyan ang ahensya kan gobyerno sa paagi kan Philippine National Police na nag-a-administrar kan mga security guard. Sinda ang nag-screen kan mga capabilities kan security guard, nagtataon ng lisensya kung kapable ka na maging security guard. Igwa man baga ng mga tsapa yan na security guard, yan ang sosya nagtatao, PNP Sosya. Yan. Now, kung ito mananggad minor de edad, sala sa aktuasyon kan gwardya. Pero may nagbubuto man na bako man igwaning nagpaluwas man na netizen na
nahihiling ko ngayaan dyan, bako man ngayaan minor de edad, kaya nga nagmamask permi, igo na nagbutuakan. And sa palibot ngayakan, dyan sa may SM Mega Mall baga, igo mga barangay dyan, daiman nga ning arog ka na eskwela, na arog kayo ng uniforme. Well, nagbutuan naman ang istoryangan, kaya mas magayon na so PNP Sosya mag-investigar managad ka ini. Tasugar niya tinangkas na priority to kan SM. Ang mga establishmento na nag-hire ning gwardiya, igwa sino ning priority. Ano man na, maski anong rason, pag tinaram kan kliyente kan sarong security agency, habo ko sa gwardyang dahil sobrang pogi, tangkasihan sa lidaan ng kan agency. Yan, lalo na initabi. So, kung kuan man agad, pero sa hiling ko, ano sa hiling mo kayo siya? Aki, paano? So, aktuasyon na siya bagay itong nagtitinda kang kunyan, kan sampagita. Ngunyan, igwa pa igwa nagluluwas na, pagday ngaya yan, pigbabakaran, garin ng lulustab ba? Well, iyan po ano. Pero, kung ito ang babasaran ta talagang video, maski sa inakwan, maski sa inaanggulo, sala so paagi kan gwardya. Pwede baga ko ta na inda ko kung nagkulang sa orientasyon, or kung halimbawa permi ito duman na makulit, pwede na baga sa gwardya na baka kulang sa orientasyon Pwede bagang sa gwardya umapod na sa management, ma'am, sir, pwede na siguro niya itong i-refer ini sa pulis. Taan pulis, igwa dyan mga specially trained na personnels na nagkakaput kan women and children's desk. Yan. Specially trained sinda ka na mag-handle kan araw ka ng mga sitwasyon. Or, sugwardya ko taan na ito, nag-apod sa management, ma'am, baka makatawag na tayo sa DSWD. Tasindaan igwaning aram ka na proper handling kan mga araw ka na kung baga managad aki ito na nag-viral na ito sa video na nagtitinda ng sampagita, sindan igwaning proper handling kaan, proper knowledge, protocol, kung paano aaktibaran ang sitwasyon niyan without compromising and transgressing yung rights kan minor de edad. Bako, itong sa aktuasyon kang gwardiya is totally unacceptable if, taking for the sake of argument, minor de edad man agad itong nagtitinda na ito, nin sampagita. Nahilig niyo ito dyan, mga listeners niya to, sa video, mauyam ka talaga Mauyam ka talaga. Kung ito ang babasaran mo, you can never justify na gabringon mo itong susampagita, tatalpion mo pa aki, sisikadan mo pa, siyempre fight back man aki. Ayam na ayam nga pag nakukorner mo, makagat man iyan. Iyan pang tawo, tabi, yan. So, iyan po ang manungod sa bagay na kunyan. Tamay nagbubuto anong kunyan, padiit-diit man na aramon ta ngay so istorya. May nakakahiling man, permi nga iyan talaga dyan, pero gariba ko na ngayon minor de edad. Nasa 20 hanggang 24 anyos. Pero sa hiling ko parang minor de edad naka-uniform ngaya sanaan. Well, I don't know. Taking for the sake of argument, baski bako ito minor de edad, bako araw ka ito dapat supagkuhan. Igwa ba ganing training siya ng mga gwardya, tigapod na rules of engagement. Daing kalaban-laban. Halimbawa man, bako itong minor de edad, babae baga ito. It should be igwaning, yun na nga na yung rules of engagement, dapat sinunod kang gwardya. Takahirak man kan mga gwardya niya itong mga talagang sadyusan man ng trabaho. May nagkakagardan bagang gwardya in defense kan buhay asin propriedad kan sa indang kliyente. Yan. Ay nako. Si Madam Rose may dagdag man gay kung nahiling ka ini so video. Madam Rose, good morning. Good morning. Opo. So, gwardya, Opo. Bako man gabos ni gwardya ka yan. Kaya lang, kuminsan, garo man na aabuso kang gwardya, ang poder kan mga tao, bako lang sa akin.
Paminsan pag sinabi nindang gwardiya sinda, so garo, grabe na ang power ninda. So, kaipuhan, ibalansin niya to. Nakutakwa kung kita gwardiya, isip-isipon ta na ang tigbabantayan ta, bako sana sa paninda, bako sana sa building, kundi proteksyonan ta man na naglalaog dyan. Saro pa, marikon ngaya, araw ka yan ngaya, nag-ikit so aki, pero masingani, alimbawa di iman nag-ano, di kita pagpulugan. Ikunya na lang, idarahon sa proper na tao. Igwa bagay naman sa kunya na ngaya, sige reklamuhan. O kaya sa management, oo ni, termi ini naglalaog, tibaad ng kukos pa ini, araw ka ini nahiling ko. Tapi ko pag-asin na pati mga video na hiniling. So, dahil kapag abuso. Mabati lang ako kay Saro, ano? Go ahead po. Birthday kan pamangkin ko sa aga sa Masarawa, Ginubatan. Si Mila Melgar Nocos. Birthday, pamangkin ito aki kang tugang ko. Yeah. Mila, happy birthday. 50th anniversary birthday niya sa aga. Golden birthday? Dahil birthday niya. Birthday? Cancer ko survivor ini. Ay, thanks God. Kaya lang dahil ako makakaduman sa mga kaibanan ko manigin. Puro kami busy. Dahil pabata sige bagaan oran. So, tapos bago pa lang magka-orolian sa mga aki ko. Ano sungaran kan ma-birthday tabi, Madam Rose? Pa. Ano sungaran kan ma-birthday tabi? Mila Milgar Nocos. Happy birthday sa aga advance. Oo, sa Masarawag. Ginubatan. Dapat siguro sindang handaan sa Opo, aga. sige. Sige. Salamat po. Ika na lang ako. Opo. See you sa mga gwardiya. Opo. Sa tutugang ko nga ni, gwardiya man nag-anniversary kan kunyan, kan January 15. Ika-8 taon niya nawara na sa mo. Pero ang trabaho ito talagang naging honesto ito sa iyang trabaho. Opo. Sige tabi. Madam Rose, thank you so much. Okay. Mga tuga. Madam Rose Grajeda. Yan. Yun na nga ni sabi ko baga na dakol kitang gwardiya na midbid na ayun nga niyan. Sa Diyosan ang trabaho, maray ang kunyan ang performance of duty. Pero kung itong so kunyan, itong so sa sa SM Mega Mall, if we will judge duman sa nahiling tasana na portion kan video yan, medyo bako tama. And nahiling ni duso hiro-hiro kan mga tao sa nag-agi, ipamugtag ta halimbawa aki ito pading nala nagtitinda, dapat su mga yaw duman nag-agi nagtumar action man lamang bako. Pigiriling sa bagaso nangyayari. Pigiriling sa nabagaso nangyayari. Ay nako. O di iyo po mo natabian ha. Manong duman tamay nagapud sa satuya kasubago antes kita magprograma. Ano nga itong sa video makiuro istorya lamang sabi. Ining viral so sa gwardiya. Nahiling ko man nga pinag-post mo, pinag-share mo. Sabi ko iyo pag-adalan ta yan magapot-apot kita sa mga knowledgeable. Yan ang sabi kan mga nakahoron ta. If babasaran ta ngaya itong itong video na ito, sain man nadarahon tabing anggulo nin hororon sugwardya sala. If itong video ito ang babasaran ta tabi yan. Sabi digdikan sa pang listener man niya to, si 5462, sala sugard, inagaw so sampagit at winagas pa. Elementary ito, daiman naglura sa guard. Yan. Sige tabi iyon na nga ni, pinagasabi ta, babasaran ta itong kunyan, video, talagang dipisil. Si Sir Rollis Guerra, Chief Rolly, good morning. Hello, Papa Pio. Good morning. Yes po, good morning. Interesado kaya ako sa topic mo niya na aga because being the president of the PADPAW Bicol. Opo. Alam mo, sabihin natin tama yung sinasabi mo. Maski pabalik-balik ta rin mo yan, the guard is wrong. Kasi yung kitang-kita naman natin yung pagsipa and the mere fact na yung paggagaw niya dun sa Sampaguita,
supposed to be kalmado na yung bata, mahali na, di ba? Opo. Aalis na. Opo. And then inagaw pa niya yung sampagita, nung mag-react yung bata, sinipa niya. That's very bad. Oo. Now, alam naman natin na ang mangyayari diyan is, kasi alam mo ito, on the other side of the coin, on the other hand, Opo. minsan kaya yung mga gwardiya hindi na nagkakaroon ng tamang desisyon kasi that's a right decision making ang kanyan eh. Yes. Ang part kasi ka dyan, hindi ko pinagtatanggol ang gwardiya, Oo. pero they are over pressure. Alam mo kasi, yung mga gwardiya yan, sobra ang pressure na ibinibigay sa kanila ng management na talagang dapat mapaalis yung mga obstruction dyan sa harapan ng entrance. Yan. Oo. Maski ano kasi, alam mo, pressure din yung guardian eh. Naintindihan ko yan eh, na talagang ayaw ng mga management, ng mga supervisor, napakadami nagbabantay, na may nakikitang obstruction o may nagtitinda dyan sa harapan nila. Kaya lang, naging mali yung reaction ng guard. Naging mali. Oo. So, tama yun. Ikaw, sir, yung presidente ng PADPAW. Ano po? Kindly please educate. Ano yung gustong sabihin ng PADPAW? PADPAW, ito yung Philippine Association of Detective and Protective Agency Operator ng Bicol. Ibig sabihin, yung mga security agency ito nag-ooperate na Bicol base. Ako ang kanilang pinakapinuno. Nagkakaroon kami ng tinatawag na ugnayan every quarter. Yun. At yan nga, isang topic namin, isang issue. And now, sa krame, sa SOSYA, ongoing ang investigation tungkol sa ganyang issue because that must not be repeated. Alam naman natin na nangyayari na yan lang siguro ang na-document talagang in full view na document ng video. Yun, opo. So, kaya nga, siguro, alam ko maraming nagmo-monitor ngayon. Hindi ko pinagtatanggol ng gwardiya. But then, sabi ko nga, partly, that was triggered by the enthusiasm, yung interest ng gwardiya na talagang sumunod sa company policy na talagang dapat wala talagang magtitinda dyan sa lugar na yan. Yun. Now, as president, officially, you will make, kung may statement ka, at least dito sa Bicol, assurance mo na mga gwardiya natin dumadaan sa tamang psychological examination na hindi sila mag-break sa sobrang pressure tabi and nasusunod ang ating rules of engagement sa pag-duty nila. Go ahead po, Sir Rolly. Usually tabi, Papa Pio, yung kanilang LESP, yung license to exercise security profession, marirelease lamang yan pag nag-undergo na sila ng neuro. Pag nakatapos na sila ng training, and then mag-undergo sila ng neuro, saka lang i-release yung kanilang license to exercise profession o lisensya yan. And that is being reviewed dati 3 years, ngayon 5 years na eh. Oo. Now, after that, yun na nga, at the discretion of the agency, kung may napupuna sila na talagang kinakailangan ng magkaroon ng reorientation or i-renew, because alam mo, lalo-lalo na yung mga gwardiya na naghahawak ng baril, importante na may neuropsychiatric examination yan. And yan na nga ang magiging part siguro ng another topic namin ngayong ugnayan. Because tama yung observation natin na talagang mali yung guard na yun. Kahit saan mo pabalik-balik ta rin. Remember, sabihin na natin na yun hindi na minor de edad. But then, that is babae pa rin yan. That's violence against women. Yes. Opo, violence against women. Bawsi pa rin yan. Kaso pa rin yan. Yan, oo. So at least kayo sa PADPAW dito sa Bicol, you will, parang magkakaroon kayo ng ugnayan. May kinalaman sa nangyaring yan. Ano? Yes, that is being thoroughly discussed in our chat group right now. And then talagang very viral yung video na yan, tabi, Papa Pio. Opo. And dito nga sa atin, alam mo sa atin, Legazpi, alam mo naman, maraming pasaway na vendor dyan sa malalaking mall sa atin dito na sinasalubong yung mga galing sa mall, doon nagtitinda. And then sabi ko, ang lagi natin kinuha dyan is maximum tolerance. Yan ang the magic word, maximum tolerance. Yun, opo. Sige, Sir Rolly, thanks for the wisdom and oras. Colonel Rolly Isguera po, good morning. Thank you very much, Papa Pio. Maraming magandang umaga.
Thank you so much, Sir Rolly Isguera. And sa Pagikayan Tabi, kita po nagpapaabot manin pasalamat sa bilog na komunidad. Kami po naglalaom na sa presenteng simana. Tawan mi na naman kamuning serbisyo. Sabot kan sa mo yung magkakaya sa Pagikan informasyon ng siniba pa sa programang Tingog kan Banwaan. Viva Senyor Santo Cristo. Dahil maghali. Tulos na masunod po ang samuyang News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan.